Magandang tanghali sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat din sa awit na ipinagkaloob ng ating mga kapatid bilang pampasigla sa ating pong pagsamba ngayong tanghali. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo'y magkaisa sa pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong mababasa sa 1 John chapter 2 verse 15 na ganito ang sinasabi. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Dito sa nabasa natin ay wag daw nating ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay dito sa sanlibutan. Sino mang iibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Maraming bagay na maaring tayo'y iibig sa sanlibutan, na ito'y hindi nakalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero sa umagang ito, isang particular na bagay ang ating pag-uusapan, na isang bagay na pamamaraan na tayo ay napapaibig sa sanlibutan at na magiging hadlang sa ating pag-ibig sa Diyos o tayo'y hindi ibigin ng Diyos. Sa ating kapanahunan ngayon ay mainit ang politika. Tayo ba na mga Kristiyano o mga reformador ay may dapat sabihin, dapat gawin sa politika? Ito ang ating pag-uusapan. Our attitude toward politics and politicians. Ang mga namumuno sa ating mundo ay puro politicians yan. Nang tawag, ang kumikilos dito sa sanlibutan natin ay politika. Ano ba ang limitasyon natin? Ano ang pwede at ano ang hindi pwede? At pangalawa, ano ba ang tayo ng Seventh-day Adventist Reform Movement? Para ito ay reminders sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist Reform Movement, baka tayo'y nalilihis na. At isa'y ipagpapakilala sa hindi pa nagiging miyembro ng Seventh-day Adventist Reform Movement kung ano ang tinatayuhan natin tungkol sa mga bagay na ito. Okay? So, tayo ba ay nag-i-engage sa politics o hindi? So, ito ay isang checking sa ating sarili. So, ano ang magiging attitude naman natin sa mga sa politics at mga politicians? Ano naman ang maging attitude natin sa kanila? I-review natin. Ano ba ang dapat magiging attitude natin sa politika at sa mga politicians? Yan, ito. We are not required to defy authorities. Hindi tayo rini-require na defy yung sumpain natin o tuligsain natin ang mga namumuno. Wala tayong ganon na utos sa Diyos. Our words sa ating pananalita, whether spoken or written, should be carefully considered, lest we place ourselves on record as uttering that which would make us appear antagonistic to the law and order. Ayan. O sa ating daw pananalita at sa ating mga sulat, kailangan na tayo ay mag-ingat sa ating ginagawa, sa mga namumuno. Yan. We are not to say or do anything that would unnecessarily close up our way. Minsan tayo yung gumagawa ng para masaraduan yung daanan natin, Imbes na maluwang, dahil sa ating attitude,
ay nasasaraduan tuloy yung ating daanan. We are to go forward in Christ's name, advocating the truth committed to us. Yun lang ang obligasyon natin. Ano? So, yan ang dapat magiging attitude natin sa politics at politicians. Yan. Ano pa? Those who teach the Bible in our churches, in our schools, are not at liberty to unite in making apparent their prejudice for or against political men. Tayo daw, lalo yung mga nagtatrabaho sa ating mga churches, sa Bible workers, or ano ba, sabi dito, huwag daw tayong sasama sa, anong tawag nito? And reveal our prejudices against political men or measures, because by doing they stir up minds of others, leading it to advocate his favorite theory. Ayan. So, ibig sabihin, do not express your prejudice to any politicians. Ano? In other way around. Ano? Ganon. So, yun daw ang dapat yun ang limitasyon natin, mga kapatid. Okay, ituloy natin dahil hindi ito natapos. Yan. Yan ay sa Counsels to Church 316. Sabi, there are among those professing to believe present truth some who will thus be stirred up to express their sentiments and political preferences, so that the division will be brought into the church. Mayroon daw mga professing to be believers at naniniwala sa present truth, pero nag-i-express sila ng kanilang mga sentimento at political preferences. Yung kanilang preference, yung anong tawag nun? Preference sa Tagalog? Pagpanig sa mga politicians. At ito ay magdadala ng pagkabahabahagi sa church. Na-experience ba ninyo yan? Kahit sa ating Adventist brethren, divide na sa isang iglesia lang. Pati nga sa pamilya mayroon yung aking kakilala, teacher yung isa, yung babae. Yun namang isa ay farmer, sila mag-asawa. Lagi silang debate. Nag-aaway dahil magkaiba ang kanilang manok. Gusto ba natin yon? Ayaw ng Diyos yon. Kaya, hindi natin ini-introduce yan sa church o sa tahanan, mga kapatid. Dapat mag-ingat tayo doon. There is a large vineyard to be cultivated. But while Christians are to work among unbelievers, they are not to appear like worldlings. They are not to spend their time talking politics or acting politics. Talking politics or acting politics. For by so doing, they give the enemy opportunity to come in and cause variance in discord. Ayan. Ingatan natin na hindi yun mangyari sa ating Kung nangyayari man sa iba, dapat hindi mangyari sa atin kasi kumplito tayo ng katotohanan di ba? They are not to spend their time talking politics or acting politics. For by so doing, they give the enemy. Ano yun? Binibigyan nila ng oportunidad time ang kaaway, opportunity to come in and cause variance and discord. We are talking about true experience. God's children, ito pa. God's children are not to separate themselves from God's children are to separate themselves from where? Politics.
from any alliance with unbelievers. Do not take part in political strife. Diba? Maliwanag yon. So, huwag tayong sasama dyan. Separate from the world. O, so, ibig sabihin, ito ay kasama sa makasanlibutan. O, and refrain from bringing unto the church or school ideas that will lead to contention and discord. Ano? Yan. So, yan ang advice. In the name of the Lord, I would say to the teachers in our schools, attend to your appointed work. You are not called upon by God to engage in politics. Kung ikaw ay isang guro, ikaw ay isang pastor, isang manggagawa, yung naibigay sa iyo na gawain mo, yun ang gawin mo. At huwag kang mag-engage sa politika. All ye are brethren, sapagkat kayong lahat ay magkakapatid. Christ declares, and as one, you are to stand under the banner of Prince Emmanuel. Ayan. The Lord speaks of those who claim to believe the truth for this time. Ang Panginoon ay nakikiusap sa mga nag-aangking mga mananampalataya sa katotohanan sa ating kapanahunan. Yet, see nothing inconsistent in their taking part in politics. Mingling with the contending elements of these last days, as the circumcisions who mingled with the uncircumcised, and he declares that he will destroy both classes together without this distinction. Kaya kahit believers ka ng katotohanan, kung ikaw ay nagkikipag-politics, ikaw ay sisirain na kagaya ng mga hindi nananampalataya, na kagaya nung na-circumcise at saka hindi. Kung hindi nananampalataya, sabi dito, he will destroy both classes together without distinction. Wala nang pagkakaibayan. Believers ka man o hindi. Basta nakikipolitika ka. Sisirain din ng Diyos. Walang pagkakaiba. They are doing a work that God has not set them to do, sapagkat ginagawa nila ang gawaing hindi ibinigay ng Panginoon sa kanila. They dishonor God by their party spirit and the contention, and He will condemn both alike. Parehas kukundinain niya dahil sa kanilang espiritu ng spirit of party, pagkabahagi, mga kapatid. Yan, hindi natin gawain yan. True Christian influence exerted for the accomplishment of the work of God has appointed is a precious agency. And it must not be united with politics. Yan. Kung tayo, iglesia ng Panginoon, ahinsya ng Panginoon, dapat isantabi natin ang politika. Or bound up in a confederacy with unbelievers. Dahil diyan ay pakikipagpamatok sa mga hindi nananampalataya, mga kapatid. So, fundamental education yan, mga kapatid. The Lord would have His people bury political question. Ano daw gawin natin tungkol sa politika? Ibaon natin, ilibing natin. Bury political questions. On these themes, silence is what? Eloquence. Kung sa bagay na ito, pinakamainam, magiging tahimik. Christ calls upon His followers to come unto unity. Mayroon bang unity kung mag-engage ka sa politics? Ang politika, binabahagi niya ang mga tao. Tapos sabihin mo, unity. Kung sasama ka dyan, hindi yan mangyayari.
No? Christ calls upon His followers to come unto unity on the pure gospel principle, which are plainly revealed in the Word of God. Mga kapatid, we cannot with safety vote for what? Political parties. For we do not know whom we are voting for. O sinong nakakaalam? Alam mo ba yung binuboto mo? Kahit sabihin mo, ito na yung pinakamabuting tao? Oh. So ano yung pinaka-safety? Never mind. Politics. So, we cannot with safety vote for political parties. For we do not know whom we are voting for. We cannot with safety take part in any political scheme. Yan, mga kapatid. So, sana ay mabuksan ang ating mga isip sapagkat there is a tendency for this time in our time ay panahon na ng panahon na ng burdagulan sa politika. Ay baka pati yung mga nananampalataya masama dyan. Ay isasama tayo ng Panginoon kasama yung hindi nananampalataya pagka mangyari yun. So, true Christians influence exert for, nabasa na natin yan kanina. Ay wag na natin basahin. So, to conclude mga kapatid, wag na natin tagalin. Kahit maiksi, basta naunawaan. It touched the heart. None of us live to himself. Yan ay sa Romans chapter 14 verse 7. Let those who are tempted to take part in politics remember that every move they make has its influence upon others. Alahanin ninyo na yung ginagawa natin mayroong influensya yan sa iba. Alam mo yung may sabi ni Sister White, pagka ikaw daw ay gumawa ng masama at mayroong sumunod, you may recover later on. But what you have influenced will never recover. Maaring ikaw ay makarecover later on. Pero yung inimpluwensyaan mo, baka hindi na makaka-recover. Ayan. So, dapat iyon ay isipin natin, mga kapatid. So, huling babasahin natin, John chapter 13, verse 34. And new commandments I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Bakit ito nagiging new commandments? Pagka itong pag-iibigan sa isa't isa dahil sa politika, malimutan natin, this is a new commandments para sa atin. Maging bago, kahit ito ay lumang-luma. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one another. Ito yung palatandaan na tayo ang mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo nag-iibigan, iniwanan natin ang politika dahil ito ay pinaghihiwalay ang mga magkakapatid. Kahit magkasambahay, mag-asawa, sa iglesia, at sa buong society ay nahihiwalay sa pamamagitan ng laro ng politika. Kaya sana ito ay magiging maliwanag sa atin, alalahanin natin, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Ito po ang aking panalangin.